magandang hapon sa inyong lahat. Yan mga kabayan, saan mang sulok kayo naroroon. Ngayon ay linggo. Maliwalas ang panahon dito sa aking kinaroroonan. Kaya ito, nagre-relax tayo. Noong nakaraang video natin, ang ating nasabi, nag-reaction tayo tungkol sa Magna Carta of Seferer doon sa chapter 1, section 2. At doon ay nabanggit natin ang tungkol sa Declaration of Policies and Objectives na sabi ko ay bakit hindi na-define yung seafarers. Sus, nagkamali ako kaya humingi ako ng paumanhin sa mga nagtatangkilik at nanonood ng aking video. Yun pala ang aking kopya ay kulang na yung na-print sa akin ay kulang yung pages, no? Kulang, mayroon palang definition ng seafarers, no? Mayroon din definition ng barko. Hindi ko napansin na nandoon pala. Kaya tayo humihingi ng paumanhin. Na-overlook natin yung definition ng seafarers. Sa susunod na video ay doon natin yan tatalakayin. Pero ako'y humihingi na ng unang paumanhin sa inyong lahat, mga kabayan. So, ang ating ngayon, magre-react tayo doon sa coverage sa section 3, coverage section by section. Nabasa na natin itong lahat. Medyo mahirap intindihin at unawain. Sa definition of terms, ang unang dinefine muna abandonment. So ibig sabihin in alphabetical system nila yung kaya medyo na-overlook natin yung mga words na dinefine dito. So, pero dito muna tayo sa coverage. So, yung coverage, this act shall cover both domestic and overseas Filipino seafarers and Filipino cadets undergoing shipboard training in accordance with Chapter 18. Yung Chapter 18 ay shipboard training of cadets. This one? Yeah. Then provided the Chapter 7 term and conditions of employment of overseas seafarers. Tapos mayroon din pang Chapter 12 is repatriation. Shall not apply to domestic seafarer. Under General Provision, Section 3, coverage. So this act shall cover both domestic and overseas Filipino seafarers and Filipino cadets undergoing shipboard training and accordance with Chapter 18 shipboard training of cadets of this act. Nandito na sa chapter. Ngayon, titingnan natin bakit minention pa yung cadet. Yung cadets, na-define na doon na included sa seafarer. So dito dapat, sa akin lang mga sir, huwag nang ilagay in Filipino cadets undergoing shipboard training. Hindi na dapat ilagay kasi nagkakaroon pa ng confusion. Understood na yon pag sinabing both domestic and overseas Filipino seafarers. Sa definition ng seafarers, kasama na doon yung cadet. Yun ang unang natin.
unang reaction. Sa akin lang ha. Aywan ko lang sa inyo. Sa akin. Kasi covered na ng seafarers yung cadet eh. Now, ito naman sinasabi kasi yung coverage provided that Chapter 7 Terms and Condition of Employment of Overseas Seafarers, diniscuss dito sa ano na to ay Chapter 7. Okay. And Chapter 12. Ito naman sir, magre-react tayo dito sa Chapter 12. Repatriation. So bakit sinasabi dito, shall not apply to domestic seafarers? Bakit kaya? Yung Chapter 12. Yung definition ng repatriation. Sana yung repatriation dito. Alphabetical to eh. Okay, repatriation refers to the process of returning a seafarer to the point of hire, or in the case of incapacity, which need not be permanent or death, the seafarer or their remains shall be repatriated to the point of hire or the seafarer's place of domicile at the option of the seafarers or the seafarer's next of kin. So maliwanag, yun ang repatriation. So kawawa naman yung domestic seafarer. Pag natapos na ang contract, baba ka na, bahala ka na sa buhay mo. Bakit kaya hindi isinama? So yun din ang natin na reaction. Na nakalagay doon sa Declaration of Policies na to protect the Filipino seafarers, both domestic and international. So bakit na single up or hindi isinama ang mga taga-domestic? Kasi para sa inyong kaalaman, tayo po ay nagtrabaho rin sa domestic. Nag-domestic tayo as a captain. So yun ang inaangal ng mga crew ko. Na pag umuwi silang Cebu, so ikaw na ang bahala. Kung taga Manila ka, ikaw na ang mamamasahe. Na kung saan, yung opisina ay nasa Manila. Yun ang dapat na proteksyonan natin yung mga taga inter-island. Okay? Yan ang inaano dito sa Chapter 12 sa coverage. So, diba, provided further that Chapter 14, ito sinasabi naman sa Chapter 14, domestic Filipino seafarer shall not apply to overseas Filipino seafarer. Ano kaya yung nilalaman dito sa Chapter 14 for domestic seafarer na hindi rin pwedeng i-apply sa overseas Filipino seafarer? So yun ang dapat na ayusin. Sana maayos. Matulungan naman natin. Hindi lang yung mga overseas. Yung overseas Filipino seafarer nga ay malaki ang sweldo kumpara sa domestic. So, yun ang natin. Na bigyan din natin ng halaga at pagpapahalaga sa mga domestic seafarers. Tapos dito, provided, finally, that this act shall not cover both domestic and overseas seafarers on board the following categories of ships: warship and naval auxiliaries, government ships not engaged in commercial operation. Wala tayong question dyan. Ships of traditional build as may be defined under existing rules and regulation. And ano kaya yung sinasabi nila na ships of traditional build as may be defined under existing rules and regulation? And fishing vessel.
Babalikan natin ang definition, bakit hindi kasama yung sa fishing vessel. Ano ba ang definition dito ng fishing vessel? Hanapin natin, baka magkamali na naman tayo. Ano ba ang fishing vessel na definition nila? Alphabetical. Ang unang dinefine nila ay abandonment. So, A, B, C, D, E, F. Wala talaga ang fishing vessel ditong definition. So, paano natin kaya nga ito, conflicting. So, babalikan natin ang seafarer's definition. Ito, sir, ay reaction lang. Babalikan natin ang seafarers. Sinasabi dito, seafarer refers to any Filipino, including cadets, who is engaged, employed, or working in any capacity on board the ship covered under this act. On board a ship. For purpose of this act, a seafarer is deemed engaged in as such if the seafarer has signed a valid employment contract but has yet to leave the point of hire. In the case of cadet, who is deemed engaged upon signing of a valid shipboard training agreement. So dito tayo sa mga barko na fishing vessel. Yan yung definition, on board, engaged of any. Ayan, no? May kontrata rin yung mga sumasakay sa fishing vessel. At may mga seaman's book din sila. Ano ang ibig sabihin ng seaman's book? Dati SRIB. Seafarer's Identification Record Book. Okay. Mayroon din sila. Kumuha rin sila ng license. Wala na. Wala nang definition dito. Balikan natin ang definition ng vessel. Ocean-going ship. Ito ang ocean-going ship. Sa ocean-going ship muna tayo. Refers to a ship other than one which navigate exclusively in inland waters or waters within or close adjacent to shelter water or areas where port regulation applies. So may mga fishing vessel naman na that you can consider as a power-driven vessel, not a fishing. Kasi pag sinabing fishing vessel, a vessel is engaged under the rules of the road, masasabi kang fishing vessel na ang barko ay nag-engage in fishing. Pero pag hindi na siya nag-engage, inangat niya na yung mga nets niya and itatransport niya na, dadalhin niya na sa puerto, ano na ang tawag doon? Kasi hindi na siya fishing vessel. He is a power-driven vessel. Okay, punta natin ang definition ng ship or vessel. Hanapin natin. Kasi baka mamaya ma-technical na naman tayo dyan, sabihin sa atin na tinitingnan lang natin yung one side, go on the other side. Ito, tiningnan natin yung other side. Ship or vessel. Ito, maliwanag dito sinasabi na ang ship or vessel ay barko sa Tagalog. Refers to any kind, class or type of craft capable of floating in water, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities. O commercial activities man yun dahil dadalhin niya na yung mga nahuling isda. Okay. Whether publicly or privately owned, saan natin? Other than one which navigates exclusively in inland water or in water within or closely adjacent to shelter water or area where port regulation is applied. So yung fishing vessel, lalo na yung mga deep sea vessel na nag-i-engage. Maraming kasing mga Filipino na employed yung mga deep sea fishing vessel, trolling, yung ganyan, malalayo. Malalayong nangingisda sa mga Indian Ocean,
Pacific Ocean, kung saan-saan man. And mayroon din ho doon na ordinary seafarer. Mayroon din doon ng mga deck officer, mayroong kapitan din. Yung dyan sa Kiribati, karamihan ng mga fishing vessel dyan ay, ang mga kapitan ay Filipino. So kawawa naman, hindi natin isinama yung mga nagtatrabaho kasi sinasabi dito sa coverage. Mga sir, tama ba tayo? Sinasabi dito sa section 3 coverage. Finally, that this act shall not cover both domestic and overseas seafarers on board the following categories of ships. Nakalagay letter D, fishing vessel. Kaya medyo kawawa naman yung mga nag-graduate ng nautical na officer, OS, engineer sa mga fishing vessel na malalaki. May mga malalaking vessel, nung nasa nabiyay akong parting Africa, ang lalaki ng mga fishing vessel doon, even in South America, ang lalaki. Sa Durban, may mga nakasama kami, mga engineer, AB. So, hindi sila fisherman. They are navigating, they are maintaining deck works, supporting navigation, kasi nagnanavigate din yung mga deck officer na on board the fishing vessel. Baka, kasi yung nag-ano nito, baka inisip nila yung bangka lang ng ganun. So, paano natin mapoproteksyonan? At saka, ang kontrata noon, kaso lang, yun nga, mahirap. Pero they are complying also ng requirements. Mayroon sila, binibigyan sila ng seaman's book, and they have also issued a COC na parehas din sa cargo, tanker. So, yun ang dito. Tapos, sa definition ng ship or vessel, any kind. Pag tingnan mo naman doon sa rules of the road, ang definition ng vessel, pasok din ang mga pwedeng itong mga fishing vessel na malalaki pag hindi nag-engage in fishing, they are considered as a power-driven vessel. So bakit dito hindi isinama ng Magna Carta na noon, dahil pasok man sila sa sinasabing seafarers who is engaged, employed, working in a capacity on board a ship covered under this act. O kaso lang hindi nila doon yung seafarers, kasi kailangan yung definition nito. Engaged in such if the seafarer has signed a valid employment contract but has yet to leave the point of hire. So yung mga mga nagtatrabaho sa fishing vessel, may mga kapitan. Ang kontrata nila, hindi naman ang nakalagay doon FB, fishing vessel, pero kapitan, third mate. So yun ang in question. Kapitan, third mate. So yun ang in question ko dito, or comment ko. Bakit hindi isinama yung fishing vessel? Hindi ko lang alam saan sila dudulog pag nagka-problema. Paano yun? Bakit? They are also considered as a seafarers because they are issued by the Marina ng seaman's book. Mayroon silang seaman's book. So, yun ang ating reaction dito sa coverage ng Magna Carta.
Chapter 2, General Provision. So, yun ang ito kailangan din baguhin to. Kasi sinabi dito, no? Hindi kasama ang fishing vessel. Fishing vessel is not all the time is a fishing vessel. Although it is constructed, designed as a fishing vessel, but sometimes they are transporting goods. So, hindi isinama. So, yun ang aking comment dito. No? Ano tayo section by section ang ating pagre-react. So, ito, baka may magsabi naman dyan na look on the other side. So, tiningnan natin. Kaya ako nagsuri nga na na-overlook ko yung definition ng seafarer. Dagdagan sana yung seafarer ng definition dito. So sa akin, yung mga pasimuno dito, please, isama nyo yung mga nagtatrabaho sa fishing vessel sana. Kasi pag may mangyari doon, so wala silang saan sila dudulog? And they are also considered as a seafarer because they had holding a seaman's book or COC. Ay, yung ibang mga official, mga kapitan, ang COC nila ay parehas din. So yun ang inaano natin dito. Ito ang comment natin dito sa section 3 under chapter 2. Ito ang ano natin na kailangan kawawa naman yung mga officer, deck ratings, engine officer, at saka engine ratings na hindi kasama. Magtatampo yun sa atin. They are also a seafarer. Hindi naman sila mangingisda, but they are also a navigating officer. At isa pa, dalawa ang concern ko dito. Bakit sinasabi dito na yung repatriation shall not apply to domestic seafarers? Siyempre, mayroon naman doon, pag tinignan mo yung repatriation, siyempre, may mga ano naman doon na yung immigration, kasi hindi naman, dahil nasa loob lang naman, within the territory of the fishing of the territory of the Philippines, but yung pamasahe, repatriation. Dapat, doon sa repatriation, mayroon din naka-state doon with regards sa mga domestic. Kasi, yung naranasan ko nung nasa inter-island ako, lalo na nung COVID, wala na. Pababain ka sa Cebu, wala na. Kawawa naman. Paano ka makauwi kung taga Manila ka, taga Luzon, or taga Mindanao? So yun ang dapat isama sila. Kasi sinasabi dito sa provision na to is to protect both domestic and international or overseas Filipino seafarers. At saka, ano ba ang natin? Ano ba ang tawag doon sa mga nagtatrabaho sa mga malalaking fishing vessel na kapitan? Hindi naman sila fisherman. Paano natin magagawa ng paraan, ng remedyo para yung mga ship owner, kasi ship din yun Kasi sa definition, fishing vessel is a vessel engaged in fishing. Lalo na yung mga malalaki. So yun lang mga ang ating masasabi, reaction, comment sa chapter na to. Kasi nga ito ay isinauli sa BICAM for review. So tayo ay hindi naman tayo nagmamagaling. Again, uulitin ko, hindi naman tayo nagmamagaling kasi hindi naman tayo lawyer. I am a seafarer, but nararamdaman ko yung
mga seafarers. Lalong-lalo na yung sa domestic kasi nag-domestic ako. Nagtrabaho ako sa domestic ship. Then, marami akong naging trainee, mga estudyante na galing sila sa fishing vessel na sila ay namaltrato, nagtiis. So dapat yung seafarers, ano ba ang natin? Ang paano natin mapoproteksyonan, no? As per declaration of policies. Itong mga deck officer, engine officer, ratings, both engine, na mga seaman din sila. Kasi may seaman's book sila, may ID sila. They are not employed as a fisherman, they are employed as a deck officer. So yun ang natin, ang ating reaction dito. The next video na ating tatalakayin, ang next natin na topic ay itong definition of terms. Connect kasi ito Kaso lang, isa-isa muna. Mga sir, comment kayo kung mayroon kayong masasabi sa ating reaction para lalong malinaw, lalong maliwanagan tayo. Kasi ito lang yung aking abot kayang paliwanag, abot kayang komentaryo para maisaayos at maituloy itong na maging planchado, na maging maganda para sa kapakanan ng mga Filipino seafarers. So maraming salamat. Thank you for watching.